Isang pinsala ng lindol. Naayos na nila. Naayos na ng DPWH. Ito yung sitwasyon ng Cebu Provincial Hospital dito sa Bugo. Ito sa isang malaking pinsala ng lindol ito. Itong Jollibee ng Bugo. Yan kinordon na nila. Ito na yung McDo, mga Mars and Pars at mga kamotor ko. Dinimolish talaga. Yan Alright, good morning mga Mars and Pars at mga kamotor ko. Ang topic natin ngayon ay masyal na tayo dito ngayon sa Bugo City, Cebu. After sa Lindol. Ito yung pinsala ng Lindol. Yung gusali na yon. Malaking pinsala. Ngayon ay October 22, 2025. After 3 weeks, tingnan natin kung ano na yung sitwasyon dito sa Bugo City, Cebu. Andito tayo ngayon sa Barangay Taytayan. Ito yung Barangay Taytayan ng Bugo City, Cebu. Itong kalsada ito sa isang pinsala ng lindol. Naayos na nila. Naayos na ng DPWH. Doon sa unahan ay hospital, provincial hospital ng Bugo. Tingnan din natin kung ano nang sitwasyon. Yung mga establishmento dito ay nagbubukas na. Back to normal na yung iba. Ito yung sitwasyon ng Cebu Provincial Hospital dito sa Bugo. Nasa loob na yung mga pasyente. Hindi nakakagaya noon. Yung mga pasyente nilabas nila kasi parati na lang mag aftershocks. At nasundan pa yun ng isang lindol last October 13 yata yun, ng madaling araw, alauna. Yan isa yan sa pinsala ng lindol, Bugo Sintrum. So patungo tayo ngayon sa poblasyon ng Bugo, yung Barangay Kugon. Yun ang Bugo Sports Complex. Ito yung mga bitak-bitak na to. Ito yung isa sa mga pinsala ng lindol, yung nagbibitak na kalsada. Yan, inaayos na rin nila. Nilagyan na ng cordon yung sa kaliwang kalsada dito sa kaliwa. Baka aspaltuhin nila ng baka aspaltuhin na nila yun, balikan ng aspalto. Marami na rin mga establishment dito na nagbubukas. Tingnan natin dito sa proper ng Bugo, itong Barangay Kugon. Ito yung poblasyon. Ito may traffic light. Yan naayos na rin nila yung 3D convenience. Ito sa isang malaking pinsala ng lindol ito. Itong Jollibee ng Bugo. Yan kinordon na nila. Inlagyan na ng trapal. Yung I think sa unang lindol, yung 6.9, hindi pa to na tagilid o tagslanting na kasi itong building na to Pag sa pangalawang lindol na siguro to na nasundan ng damage, kaya tumagilid yung building na to, yung establishmento na to. Mukhang siyata to, i-demolish yata to, o maayos pa ba to ng repair. At tingnan natin yung
pangalawang pass po dito yung McDo. Tingnan natin kung ano na ang update doon. Dito tayo sa ano, sentro ng Bugo, sa Barangay Kugon. At pakaliwa tayo. Yan o, isa din yan sa dami isang lindol. Itong antique house na to. At ito rin, nilagyan na ng cordon yung building na to. Tumagilid. Yan o. So, patungo tayo sa Barangay Bungtod. Yung McDo ay ano na, bahagi na ng Barangay Bungtod. Pero P. Rodriguez Street to. Ito yung hotel. Hello Hotel. Bago lang to. Nilindol agad. Mukhang isang taon pa yata yan. Ito na yung McDo, mga Mars and Pars at mga kamotor ko. Dinimolish talaga. Yan o. Grabe. Walang natira. Kinordon nila ng ano, tawag yun, yero, para walang makapasok ano, tao. At ito naman yung gusali na to, itong kulay green, yung eskwelahan dito sa City of Bugo, Cebu Roosevelt Memorial Colleges, CRMC. Dito ako na ano, college. Sayang dito, mukhang ma-repair yata para man to. Sana hindi ito ma-demolish. Yan o. So marami ng mga establishmento dito na open, di kagaya noon. Marami na ring tricycle na namamasada. Tingnan natin yung mga malls dito sa Bugo. Tatlong malls kasi dito, yung mga malalaking malls. Yung Gaisano, yung Metro, at saka Prince Warehouse. Medyo traffic na dito. Medyo marami ng tao. Tingnan natin dito, ano, Barangay Carbon yata to, bahagi. Yan o, marami na ring tao. Yung iba naka ano nila, dinisplay na lang sa labas, kagaya no, Weldon Supermart.
yung mga paninda nila. So ito yung Gaisano, isa sa pinaka malaking mall dito sa Bugo City. Nasira yun sa gilid. At open sila. Pero yung paninda nila ay display lang sa labas. Walang makapasok. At dito rin, ang laking pinsala dito. Yan, yung Albertos, Silang Bake Shop, Palawan Pawn Shop, at saka yung appliance center. Isa na rin kung for repair siguro to. Kinordo na nilagyan na ng no entry. To Mercury Drug, yung building na to damage din. Dito rin yung Capitan Silio na restaurant. So yung mayroong malaking damage din dito. Tingnan natin ito. Wala na, dinimulish na nila. Pero yung Sheila's okay yata yun, yung building na to. Wala na talaga. So papunta tayo na yun, yung building ng Gaisano, yung sa likod ay bitak-bitak. So papunta tayo na public market. Yung mga ibang tao dito sa Bugo, yung iba nawala ng trabaho kasi wala na yung yung establishment nila ay nag-close dahil sa lindol. Malaking pinsala yung lindol dito. Yung lindol ito ay yung una, yung September 29, at nasundan pa yun. Yung September 29 ay 6.9 ang alas 9 ng gabi, alas 9:59 ng gabi. At nasundan yun ng pangalawa, yung October 13, alauna 6 yata yun o 7, basta ganun, alauna pasado. Nasundan ng 6.0 na lindol. Buti na lang yun, sandali lang, mga 7 seconds to 8 yata siguro yun. So, tingnan natin dito yung na to, establishment na to, may bitak-bitak po. Sayang naman. Yung mga tao, kawawa naman. Doon din sa amin, may paklan siya. Doon din sa amin, katulog kami sa labas din kasi palagi na lang mag aftershock. Dito lang kayo makita na ng lindol na umabot na ng 10,000 yata yun aftershock sa P-box record dito sa Bugo City. Grabe aftershock yun. Yung ibang aftershocks hindi mo maramdaman, yung iba maramdaman mo rin. May lang, may mahina at may malakas.
Ito. Itong Gen L na to, bago lang to. Mukhang 2 years lang, 2 years pa yata to. Yan, oh. Laki ng pinsala. Tsaka ito yung mall ng Bugo City. Ito yung isa sa pinakamalaking mall dito sa Bugo. Itong Super Metro. Yan, oh. Grabe ito, magilid na yung likod, oh. Saka yung mga foundation niya may bitak-bitak na rin. I-repair yata ito o demolish na to. Sayang naman kung may demolish to. Oh, grabe yung pinsala. Ang lindol. Pagilid, no? Yung haligi niya. Grabe, oh. Bitak-bitak, oh. Grabe, wala talaga. Yung mga tao dyan sa metro nawalan din ng trabaho. Maraming nawalan ng trabaho rito sa Bugo. Yung mga nagtatrabaho sa mall. Ito yung pangalawang mall na nakita natin. Okay, ito, ano tayo dito? Dito sa public market nila, dito tayo dadaan kung ano ang mga makita natin sa mga pinsala ng lindol. Tatlong malalaking mall dito kasi sa Bugo, yung Gaisano Bugo, yung Super Metro Bugo, at saka Prince Warehouse. Yung pangatlong dadaanan natin yung Prince Warehouse. Tingnan natin yung kung anong nangyari doon. Okay naman dito sa public market ng Bugo. Back to normal na yung iba. Marami na rin yung mga tricycle na pumapasada. Ito. So parang normal na dito. Yung ibang dito mga establishment din, you know, Angie Andomi close, Cayenderia close din. Itong Nobal Marketing, yung mga paninda nila ay nilagay na nila sa labas. May pinsala din dito siguro sa lindol yung sa loob nila. Yan, oh. Para itong Nobal Marketing. Maraming na ano dyan, namimili. Yung mga trapal at saka blankets, saka banig. So itong building na to, ito ano to? In. Grabe, oh. May tubo na sa ano? Nilagyan na lang ng tubo yung building. Grabe yung bitak-bitak dun sa gilid. Ang laki. Dun sa haligi niya. At dito sa kaliwa ko, itong Mandawi Foam, yung ano nila, wala rin, close din, oh. Yung bildo, yung glass sa taas basag, kinurdo na rin. At dito sa right side ko ay yung Prince, ano lang, Prince, open naman sila pero yung mga paninda nila ay nilagay sa labas para yung mga tao sa labas lang. May bitak din nun doon sa taas, oh, yung Prince. Basag din yung mga salamin sa taas, oh. Salamat sa panonood at
Ingat po tayo sa biyahe lahat. Baka pwede tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow sa aking Facebook page, TikTok account, at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may gana pa rin tayong mag-vlog at mag-travel. Maraming salamat mga kamotor ko at God bless. Ingat.